Magandang araw sa iyo at salamat sa pag-tune in. Madalas iniisip natin ano kaya ang itsura ng isang perpektong mundo. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng perpekto? Kasi sa mga materyales na binahagi mo, isang koleksyon ng mga teksto at interpretasyon mula sa Biblia, may detalyadong blueprint para dyan, ang konsepto ng 1,000 taong kaharian. Ang misyon natin ngayon ay himayin ito. Simpleng utopia ba to? Isang parang training ground? O baka naman mas komplikado pa? Okay, simulan na nating buklatin ito. Isang malaking konsepto yan, ano? Madalas ngang tawaging milenyo. Ang pangunahing ideya, based sa mga source mo, ay isang literal na 1,000 taong panahon. Sa hinarap to kung saan magahari ang kapayapaan at katuwiran sa buong mundo. At hindi ito isang malayong ideya sa langit. Kumbaga isang konkretong yugto sa kasaysayan ng mundo. So ang titingnan natin ay kung paano pinag-uugnay ng mga materyales mo yung mga hula mula sa lumang tipan at yung mga pangitian sa aklat ng pahayag para mabuo itong larawan na to. Sige, magsimula tayo sa pinaka-basic na larawan. Kunwari, papasok ka sa mundong ito. Ano yung una mong mapapansin? Kasi ayon sa Isaiah 2.4, ang unang-una mong mapapansin ay katahimikan. Sinasabi doon na yung mga espada, gagawing sudsud ng araro, at yung mga sibat, gagawing karit. Ibig sabihin, hindi na mag-iensayo ang mga bansa para sa digmaan. Wala ng military budget, wala ng arms race, ganyan. Pero ang mas nakakagulat para sa akin ay yung sinasabi sa Isaias 11. Hindi lang pala tao sa tao ang magkakaroon ng kapayapaan. Sinasabi doon sa verses 6 hanggang 9 na maging ang kalikasan mismong magbabago. Ang lobo titira kasama ng kordero, yung leopardo hihiga kasama ng batang kambing, tapos ang sanggol maglalaro sa lungga ng kobra nang hindi nasasaktan. Parang isang ganap na pag-reset sa mismong law of the jungle, di ba? At yan yung isang detalye na madaling palampasin, pero napakahalaga. Kasi hindi lang ito tungkol sa kawalan ng giyera, ng tao, kundi pag-aalis ng mismong red in tooth and claw na katangian ng kalikasan. Ibang-iba yung physics ng mundong yan. At yung ideya ng pag-reset o pagpapanumbalik, yan ang naguugnay sa mga simbolo na binanggit sa iyong mga source. Ang talagang kapansin-pansin dito ay kung paano itinuturo ng mga materyalismo ang tatlong makapangyarihang simbolo ng total reset. Total reset? Anong ibig sabihin yan? Oo. Una, ang Sabat para i-reset ang oras. Ayon sa interpretasyon sa mga tala mo, ang kasaysayan ng tao ay may 6,100 taon ng paggawa at paghihirap, tapos yung ikapitong 1,000 taon, mula sa taong Adam 6,000 hanggang 7,000, yan ang magiging dakilang Sabat ng pamamahinga para sa buong sanglilika. Pangalawa, yung taon ng jubileo. Ito naman para i-reset ang lipunan at ekonomiya. Kasi tuwing ika-5 taon noon, lumalaya ang mga alipin tapos bumabalik ang mga lupa sa orihinal na pamilya. Kumbaga, simbolo ito ng pagpapalaya. At pangatlo, ang pista ng mga tolda para i-reset naman ang pambansang pagdiriwang. Kaya hindi lang kapayapaan ang pinag-uusapan, ito ay isang kumpleto at paulit-ulit na pagpapanumbalik ng lahat ng aspeto ng nilikha. Okay, dito naging specific. Kumbaga, yung mga tala mo, hindi lang sila naglalarawan, kundi nagbibigay ng posibleng timeline na basa ko sa sources mo, itong napaka-specificong calculation. Na kung si Solomon daw ay naluklok noong 970 BC, katumbas ito ng Adam 3000. At kung susundin ang bilang, ang taong 2024 ay katumbas ng Adam 5,993. Paano nila nakuha yung mga numerong yan? Napaka-espesifiko. Yung kalkulasyong yan, bata yan sa isang interpretasyon na naglalagay ng 6,000 taon para sa kasaysayan ng tao bago magsimula yung ikapitong 1,000 taon, yung milenyo. Ang ideya is malapit na tayo sa hangganan ng ika-6 na 1,000 taon. Sinasabi sa source na ang kaharian ay posibleng magsimula sa panahong yun, marahil bago sumapit ang Adam 6,100. Pero mas mahalaga pa sa
eksaktong petsa ay yung pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan, yung mga kailangang mangyari bago ito magsimula. Okay, so ano yung mga prerequisite, wika nga, para masimula ng countdown? Ayon sa source mo, may 4 na pangunahing hakbang. Una, kailangang makumpleto ang isang itinakdang bilang ng martyr na saksi. Hindi sinabi kung ilan, pero parang may quota na kailangan mapuno. Pangalawa, kapag napuno na yung bilang na yon, doon magaganap yung tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Ito yung pagbuhay sa mga tapat na namatay para sa pananampalataya nila. Sandali, bakit yun ang trigger? Anong koneksyon ng pagkabuhay nila sa pagsisimula ng kaharian? Magandang tanong yan. Ayon sa lohika ng source, yung pagkabuhay na to ang magiging pinakamatibay na ebidensya na ang mga kautusan at pangako ng Diyos ay totoo at makatarungan. Ito yung magiging legal na basehan para sa ikatlong hakbang, ang pagkakagapos kay Satanas. Kasi dahil napatunayan na ang katuwiran ng panig ng Diyos, may batayan na si Jesus para ikulong si Satanas sa kalaliman sa loob ng eksaktong 1,000 taon, gaya ng nakasulat sa Pahayag 20. At sa wakas, ika-4 na hakbang. Sa pagkawala ng impluwensya ni Satanas, opisyal nang magsisimula ang 1,000 taon na kaharian. At sino nga ba eksakto ang kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli na ito? Sila ba yung magiging VIPs ng kaharian? Sila nga, detalyado yan sa Pahayag 20 verse 4. Sila yung mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patatoo tungkol kay Jesus at sa salita ng Diyos. At kasama rin yung mga hindi sumamba sa halimaw o sa larawan nito at hindi tumanggap ng marka nito sa kanilang noo o kamay. Sila ang bubuhayin muli para maging mga hari at pari na maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Okay, malinaw ang simula. Ngayon, pasukin natin yung mismong buhay sa loob ng kaharian. Tinatawag itong bagong langit at bagong lupa. Literal ba tong bago o parang isang renovated na mundo? Base sa Isaiah 65 at Pahayag 21, mas angkop yung renovated or restored. Ang mundong ito, pamilyar pa rin, pero inalis na yung sumpa ng kasalanan. Sinasabi sa Pahayag 21.4 na papahirin ng Diyos ang bawat luha. Wala ng kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak o sakit. Isipin mo na lang, 1,000 lipunan na walang ospital, walang punerarya o mga pulis kasi hindi na kailanan. At yung haba ng buhay, halos hindi nakapani-paniwala. Sabi sa Isaiah 65:20, kung may mamatay man sa edad na 100, ituturing siyang isinumpa dahil napakabata pa niya. So ang normal na lifespan, higit pa doon. Tama. At sa sentro ng lahat ng ito, ayon sa mga tala mo, ay ang bagong Jerusalem. Inilalarawan ito sa Pahayag 21 bilang isang perpektong lungsod na bababa mula sa langit. At yung disenyo nito, napaka-simboliko. Isang perpektong kubo na may parehong haba, lapad at taas, gaya ng kabanal-banalang dako sa templo noon. Ito yung nagpapahiwatig na ang mismong presensya ng Diyos ay naroon na. At walang araw o buwan, kasi ang Diyos at ang Kordero na raw ang ilaw. Eksakto. At mula sa kanilang trono, may ilog ng tubig ng buhay na dumadaloy sa gitna ng lungsod. Tapos sa magkabilang pampang nito, nandoon ang puno ng buhay. Teka, huminto muna tayo dyan. Isipin mo ang ibig sabihin yan. Ang puno ng buhay, isang lunas na laging available para sa anumang hidwaan o sakit ng mga bansa, isang permanenteng solusyon sa trauma, sa awayan. Napakalakas na imahen yan. Totoo. At dito na pumapasok yung pagkakaiba sa mga mamamayan ng kaharian. Kasi binabanggit sa mga materyales mo ang dalawang uri ng populasyon. Una, ang mga hari at pari, sila yung mga martyr, yung mga kasama sa unang pagkabuhay, sila ang nakatira sa loob ng bagong Jerusalem. Yung pangalawang grupo ay ang mga mamamayan na nakatira sa labas ng lungsod sa ibabaw ng bagong lupa. Okay, hari at pari at mamamayan. Ano ang praktikal na pagkakaiba nila? Paano sila namumuhay? Malaki ang pagkakaiba. Ang mga hari at pari, meron daw katawang espiritual or spiritual body. Parang mga anghel. Hindi na sila nag-aasawa o nagkakaroon ng anak. Ang tungkulin nila ay maghari at mamahala.
Samantala, yung mga mamamayan, meron daw katawang pangkaluluwa o soulful body. Okay, katawang pangkaluluwa. Ano ang practical na ibig sabihin niyan? Katulad pa rin ba ng katawan natin ngayon pero hindi lang tumatanda o nagkakasakit? O may mas malalim pa itong kahulugan? Mas malapit sa pangalawa. Ito'y isang katawang pisikal, pero perpekto at walang bahid ng kasalanan o sakit. Sila, nagkakaroon ng mga anak, nagtatayo ng mga bahay, nagtatanim at namumuhay sa isang mapayapang lipunan. Pero ang mahalagang pagkakaiba ay ito. Sila yung mga taong ipinanganak at lumaki sa isang mundong walang impluensya ni Satanas. Kaya't ang kanilang pananampalataya at katapatan ay hindi pa kailanman tunay na nasubok. At dyan nagiging komplikado ang lahat. 1,000 taon ng kapayapaan, walang tukso, walang kasamaan, perpekto na sana. Pero sinasabi sa pahayag 27 na pagkatapos nito, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang kulungan. Teka, bakit? Sa unang dinig parang hindi makatarungan. Bakit kailangang isaalalam sa ganoong panganib ang isang henerasyong walang kamuwang-muwang sa kasamahan? Ano yung mas malalim na logic dito ayon sa mga materyales mo? Yan ang pinakamahalagang tanong sa buong istorya. Ang sagot, ayon sa source mo, ay pagsubok. Ang layunin ng pagpapakawala kay Satanas ay para subukin ang pananampalataya ng mga henerasyon na isinilang sa loob ng kaharian. Dahil hindi nila naranasan ang tukso, ang kanilang katapatan ay produkto lang ng isang perpetuong kapaligiran. Kailangang malaman kung ang pagsunod nila ay tunay at mula sa puso kahit may opsyon na magrebelde. So ito ang magiging final exam ng sangkatauhan, ganun ba? Sa isang banda, oo, sinasabi na si Satanas ay lalabas para dayain ang mga bansa sa 4 na sulok ng daigdig na tinawag na Gog at Magog at uudyukan sila na mag-organisa ng isang huling pag-aalsa laban sa kampo ng mga banal at sa bagong Jerusalem. Sandali, Gog at Magog. Para sa hindi pamilyar, ano o sino ba to base sa mga teksto? Simbolo ba ito ng mga bansa o isang literal na hukbo? Sa orihinal nitong gamit sa lumang tipan sa aklat ni Ezekiel, ang Gog at Magog ay tumutukoy sa mga kaaway na bansa mula sa Hilaga na lulusob sa Israel. Dito sa pahayag, ginagamit ito bilang isang simbolikong pangalan para sa lahat ng mga bansang dadayain ni Satanas. Hindi isang partikular na lahi, kundi isang alyansa ng mga mag-aalsa. Okay, dito ngayon pumapasok ang isang napaka-espesipikong ideya sa mga source mo tungkol sa Sabbath. Hindi lang pala ito araw ng pahinga. Paano ito naging sentro ng huling laban na to? Kasi ayon sa interpretasyon sa mga materyales mo, ang Sabbath ay may mas malalim na kahulugan sa kontekstong ito. Ito ay isang Satan Judgment Memorial Day. Ito yung simbolo na gumugugunita sa araw na hinatulan at ikinulong si Satanas, na siyang nagpasimula ng 1,000 taon ng kapayapaan. So parang holiday pero sa halip na araw ng kalayaan mula sa mananakop, ito ay araw ng paglaya mula sa impluensya ng kasamaan. Ganun ba ang pagkaka-frame dito? Eksakto. At dahil ito ang simbolo ng kanyang pagkatalo, ito ang magiging pangunahing target ni Satanas. Susubukan niyang burahin sa isipan ng mga tao ang kahulugan nito. Magtatatag siya ng isang peking Sabbath, isang alternative araw ng pagsamba na nakatuon sa kanya. At para ipatupad to, gagamitin niya ang markang 666 para kontrolin ang ekonomiya. Ang mga tatanggap lang ng marka at sasamba sa kanya sa araw na itinakda niya ang maaring makabili o makapagbenta. Ang pagtanggi, mangangahulugan ng kamatayan. Kaya ito pala yung ultimate loyalty test. Ang pagpili kung aling Sabbath ang susundin, yung araw na gumugunita sa paghatol kay Satanas o yung araw na sumasamba sa kanya, ang siyang magiging batayan ng huling hatol. Napakalinaw. Ito ang magiging sukdulang pagsubok ng katapatan. Dito malalaman kung sino ang tunay na tapat sa Diyos. Hindi dahil sa perpektong environment, kundi dahil sa isang malayang desisyon sa gitna ng matinding pressure. Kung titingnan natin sa kabuuan, malinaw na ang isang taong-taong kaharian ay isang gantimpala. Binabanggit ito sa Daniel 7:27 na ang kaharian ay ibibigay sa mga banal. At lalo na sa talinghaga sa Lucas 19, di ba? Yung tungkol sa mga alipin na pinagkatiwalaan ng mga mina. Parang isang pamana. Oo, isang pamana pero hindi ito one size fits all.
Yan ang idinidiin sa talinghaga. Yung alipin na nakapagpalago ng isang mina at naging 10, binigyan ng otoridad sa 10 lungsod. Yung isa naman na nakagawa ng 5, binigyan ng 5. Ipinapahiwatig nito na ang antas ng pamamahala at responsibilidad sa kaharian ay direktang katumbas ng antas ng katapatan at paglilingkod ng isang tao sa naunang buhay. Ito ay isang merit-based na pamana. At kahit gaano kaganda ang 1,000 taon na ito, hindi pa pala ito ang grand finale. Hindi pa. Ito ay isang napakahalagang kabanata, pero hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng huling pag-aalsa ni Satanas at ng kanyang tuluyang pagkatalo, susunod ang tinatawag na paghuhukom sa dakilang tronong puti. Dito hahatulan ang lahat ng mga patay na hindi kasama sa unang pagkabuhay. At pagkatapos noon, kapag ang kamatayan at impyerno ay naitapon na sa lawa ng apoy, doon pa lang magsisimula ang walang hanggang estado kung saan ang Diyos na ang magiging lahat sa lahat. Kung lalagumin natin lahat ng ito at kung babalikan natin yung tanong sa simula, ang 1,000 taong kaharian, ayon sa iyong mga source, ay hindi simpleng utopia kung saan tapos na ang lahat. Mas mukha siyang isang kombinasyon, isang gantimpala para sa mga unang martir, isang perpektong kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon, at sa huli, isang grandiosong final exam bago ang tuluyang kawalang hanggan. Isang napakagandang paglalagum niyan. Ito ay isang panahon ng kapayapaan at pagpapanumbalik, pero isa ring panahon ng paghanda para sa huling pagsubok. Isang transisyon mula sa kasaysayan ng kasalanan tungo sa walang hanggang katuwiran. So, ano ang iwan nating pagninilay para sa iyo na nakikinig? Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, binanggit sa mga materyales ang isang napakagandang ideya na ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na espiritu ay maaaring maging tulad ng puno ng buhay mismo. Na ang kanilang mga bunga, ang kanilang mga gawa, at ang kanilang mga dahon, ang kanilang mga salita, ay nagdudulot ng kagalingan at pagpapanumbalik sa mga bansa. Ang tanong na may iwan sa atin ay ito: paano binabago ng ideyang ito na ang isang tao ay maaring maging daluyan ng buhay at kagalingan para sa iba, ang pagtingin mo sa iyong layunin, hindi lang sa hinaharap na kaharian, kundi maging sa kasalukuyan?